So good morning po uli sa inyo. Pag-usapan natin ngayon, Robin Padilla. May nagre-request po ng bending dalo. Bintang ng bendalo, lintian na yan. Pero yung hinihingi nila na yung kanilang katropa ay huwag makasuhan. That is a request for bending dalo, mga kabayan. Diba? Dapat kung mayroong paglabag, kahit kapatid, kapatiran, ang statement dapat, litisin nyo kung meron kayong ebidensya, di ba? Patunayan ninyo yung kanyang guilt. Kung wala naman, mapapalaya naman siya. At doon naman sa maaasunto na kapatid, ay dapat ipayo din. Nagkataon, hindi ka dapat kasi sana nasasangkot sa ganyan. Pero anong nangyari? So kailangan mo tong harapin. Kung malinis ang konsensya mo, wala ka talagang ginawang mali. Di ba? Then mapapalaya ka. Ang magaang naman ho yung kaso ni Robin Padilla, hindi naman ho ito katulad ng kaso ng iba. Hindi po ito may kinalaman sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Pero mabigat ang parusa kasi meron din naman po itong accessory penalty na kapag ka public official po gumawa ng obstruction of justice ay perpetual disqualification rin from holding public office, who apparently that law was made by or issued by Marcos Sr. Right, Cesar Abad, diba? No one is above the law. Kahit na sino ka pa, anong grupo ka pa, diba? Kampi-kampihan kayo. Yan. Shout out kay Anti-Duterte. Sana yun? Wala. To. Oy. Ayan Magandang araw. Kaya pala nagsalita si Robin dyan. I was wondering why. At sumampa siya dyan sa rally ng INC sa Liwasan. Ay Diyos ko, para rin naman yata magpasaklolo sa mga kapatiran. Kaya lang, di ba may video nga na hindi naman siya pinapansin, nagsasalita na siya. Wala, yung mga tao nag-aalisan. Meron pa isang video napanood sabi na, wala yan. Deadma, si Robin Padilla. Bakit? Alam ho naman ng mga kapatid na ginagamit lang sila ni Robin, ni na Mike Defensor, at ng iba pa ng mga DDS na pinasasampa dyan ni Amy Marcos. Di ba? Ito yung isang video Huwag isama si Senator Robin Padilla sa umunoy selective justice ng pamalaan. Okay, so pakinggan natin ito. Uy, ano nangyari? Teka ha. Naglolo ko yung ano ko. Nawala ang screen. What happened, Vela? Ayun, bumalik. Okay. So, ayun. All right, here we go. Muslim Alliance na huwag isama si Senator Robin Padilla sa umunoy selective justice ng pamalaan. Kasunod ito ng banta nakakasuhan. Di ba? Kakaiba rin ito mga ito tawag nila ng mga DDS natin, selective justice. Bakit? Di ba? Selective justice. Dahil kasama nyo, katropa nyo, kabrad nyo, kafrat nyo, ganon. Yung kakasuhan. Diba? Mas mainam sana titingnan nila, bakit nga pala ito kakasuhan? Ano ba ginawa nila? Tingnan nila, may basihan ba? May batas ba para masampahan ng kaso? Okay, ano ba yung ginawa niya? Pasok ba sa banga? Hindi ba dapat ganon? Hindi yung pagpapalibre. Itong ganitong mga request o public pressure sa hudikatura natin, pagpapatunay lamang po talaga ito na ang Pilipinas po ay bulok ang sistema ng hustisya. Kaya tama lang si Tatay Digong
sa ICC nililitis. Dahil kung dito po, baka ngayon pa lamang, kung hindi po marami nang nangamatay na mga witnesses, di ba? Naabsuelto na, nakalaya na. Bago pa makalaya ng tuluyan, naka-ano pa yon, naka-house arrest pa with special treatment. Di ba? So yung mga ganito, tapos ikukonekta pa nila ito sa administrasyon, sa Pangulo. So ibig sabihin, alam talaga nila no, na ang hudikatura ay pwedeng panghimasukan at sa kanilang kasanayan at paniniwala, ito'y pinanghihimasukan ng Executive Department. Kulang na lang nga ho sabihin ng mga yan bakit naman yung dating presidenteng sinusuportahan namin nakikinig sa amin? Di ba? Hinaharang niya. Kaya dapat ganun din ngayon. Kulang na lang ganun ang sabihin nila So, yun ang kapansin-pansin. No? Yung mga kanilang mga trip, mga hiling nila, no? At binibintang nilang selective justice, sila ho yung gumagawa ng selective justice. Kapag kakampi ng malaking grupo, then iniabsuelto na, ilibre natin. Paano yun? Diba? Umano ang senador dahil sa paratang na tinulungan nito si Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas. Ano ang gagawin ng grupo sakaling maisunod nga sa mga kakasuhan ang senador? Alamin sa report ni Almar Fersuelo. Isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo na tumagal ng 3 araw. Sa naturang rally, nanawagan ng INC na huwag sampahan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta dahil ayon sa kanila, ito ang gumagawa ng tamang investigasyon. Alam nyo, kahit naman sabihin na natin, let's admit this, let's take this for the sake of the argument. Okay, so tamang investigation ang ginagawa mo. Pero ang tanong, wala bang masisilip na butas laban sa'yo? Meron Nabutasan ka ba? Oo, nabutasan ako. Problema ngayon yan. Di ba? Nabutasan ka. Kasi in the first place, hindi nga dapat kayo nasasangkot sa problemang ganito Di ba? Ikaw ang gumagawa ng maayos sa investigasyon. Fine. Sige. Pero kailangan ka rin imbestigahan. Kailangan ka tuloy ding litisin. Lagot ka tuloy ngayon. Hindi po kasi dahilan na katanggap-tanggap hindi, siya yung gumagawa ng maayos sa investigasyon. Magaling na investigador yan. Pero meron palang paglabag sa batas. Di ba? Sabi nyo, no one is above the law. Patas dapat ang pagpapatupad ng batas. Pero hindi po tama at hindi patas yung puwera yung sa amin. Kasi, di ba, tama yung kanyang ginagawa. Pero hindi po nila tinatanggi na may ginawa. Tama ho kayo? Tama ho, di ba? Gusto lang nila libre, maarbor kumbaga. Sa panayam ng SB9 News kay Muslim Alliance spokesperson Nasif Malawani, sinabi nitong bagamat maraming issue at problema ng bansa ang hindi natalakay sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat pa rin sila sa isinagawang pagtitipon. Ayon kay Malawani, naiparating ng naturang rally sa pamahalaan ang mensahe tungkol sa umano'y selective justice. Regarding naman po sa mga problema ng bansa, maraming hindi nabanggit doon. Kasi sa pagkakaalam ko, parang focus sila sa pagkaso po sa butihin nating senador, si Rodante Marcoleta. Tama, yun na naman talaga yung purpose nun public pressure para hindi po sampahan ng kaso. Tama kayo ron, hindi issue. Kaya tayo naman po, kami mga Muslim, okay na rin kami doon. Kasi alam naman natin na hindi pera ng gobyerno yung ikakaso nila kay Senator Marcoleta. Yun ang problema Tingin ko dapat panahon na para talagang nalilinawan sa kanila na bakit yung kay ERAP wala rin naman pong pera ng bayan na pinag-uusapan doon. Payola yun ng weteng na nakasuhan sa impeachment. Tapos nakasuhan sa Sandigan Bayan at nahatulan pang guilty sa ERAP. Hindi rin pera ng bayan yun. Yung weteng. Pira yun ng kaibigan. Paano magiging plunder po yun? Kaya yun ang pinagpuputok ng butsi ng mga mga sambayan ng Pilipino. Yung pinagagawa ng gobyerno ngayon, parang selective justice po. Yung kung sino lang ang gusto nilang kasuhan, pag hindi nila kakampi, kakasuhan nila. Nagpahayag din si Malawani ng Mali bakit si tawag dito?
si Loren Legarda hindi kakampi? O bakit etong si Villar, Mark Villar, si yung kapatid niya, di ba? O yung dalawang Villar, wala namang kaso, hindi naman sila kakampi ng administrasyon. Kinukonekta kasi nila ang pagko-connect po ng usaping legal, di ba? O si Bongo, hindi rin po nila kinakasuhan. Thank you, Cesar. Di ba? Yung going back, yung pagko-connecta ng usaping legal na nasa ilalim naman po yan ng judicial system, i-connect nyo sa executive department, yan po ay talagang admission ng kahinaan ng judicial system natin, ng matinding korupsyon sa proseso ng pagpapatupad ng batas sa bayan natin na pwede pala talagang arbor, pwedeng idaan natin ito sa public pressure. Okay? Kanyang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos dahil sa umano'y panguusig sa mga kritiko at hindi kaalyado nito. Inahalimbawa niya si Senador Robin Padilla na ayon sa kanya ay tila isusunod na kakasuhan ng administrasyon. Kaya nga, nakakalungkot po yun eh. Kasi sana po hindi mangyari yun. Kaya yung mga ganyang, yung sinabi ko kanina, yung selective justice, paano naman maging obstruction of justice kay Ruben? Tama naman yung sinabi niya eh. Ako, walang warrant si Senator Bato de la Rosa. Walang warrant dito. Walang obstruction dito sa Pilipinas, yung korte ng Pilipinas. At saka naglakad kami, sumakay ng sasakyan, nandun yung mga polis. Paano nila nasabi na obstruction of justice? Kung matatandaan sa huling araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay dumalo si Senador Padilla at sinabi nitong siya na umano ang susunod na ipapakulong. Tinanong din si Malawani kung ano ang kanilang magiging hakbang sakaling arestuhin si Senador Padilla. Sana huwag mangyari kasi kahit anong paraan gagawin ng mga kapatiran natin Muslim. Hindi lang naman namin sabi na mag-rebuild kami, pero sa lahat ng legal na paraan, talagang baka ito na yung mitsa talaga na magkakaroon ng problema yung administrasyon. Kasi iba kasi yung Muslim eh. Kami, pag pinanindigan namin, hindi namin inisip kung anong mangyari sa amin. Yun ang problema. Di ba? Yung trip ninyong ganyang patay kung patay. Kaya hindi tumatahimik ang Mindanao eh. Di ba? Kasi kung ano yung maisip nyo, paninindigan. Di ba? Patay kung patay. Kayo yung nagdadala ng problema sa bayan. Di ba? So ito'y maliwanag hong pagbabanta sa gobyerno. Ito ho'y maliwanag yung sinabi niya, inciting to sedition. Ang sedition kasi, ang purpose po nito ay pigilan, maantala yung pagpapatuloy o yung katulad yan, administration of justice. 'Di ba? Obstructing. Yung kanyang sinasabi, nagbabanta siya ng malaking kaguluhan. Grabe naman Tingin ko hindi naman lahat ng mga Muslim ay ganyan mag-isip. Maging yung mga kamag-anakan ko diyan sa Midsayap, Cotabato. 'Di ba? Kayo lang yung nagbabanta ng ganyan, kayo lang yung nag-iisip, kayo lang yung nananakot. Ang tanong, totoo bang Muslim si Robin Padilla? Totoo ba 'yan? Ay, nako. So yung gusto nila mangyari, ganun din. Kung ano yung kay Marcoleta, sila yung may kagustuhan ng selective justice. Kasuhan ng iba, yung tinuturo nila, yung gusto nilang mapakasuhan, pero pagkatropa nila, kailangan ilibre. Kahit na may ginawa. Di ba? Ay, Sus Mariosep. Ako talaga naniniwala po, kabayan, na yung BJMP, makakukompleto ho yan. Bong Revilla, di ba? Jinggoy, tapos ngayon yung M, Marcoleta, P, Padilla. So, yung hindi po kasama, yung labas po sa BJMP, safe na kayo yata. Ano ho? Tapos ang damuhong si Robin po, mga kabayan, ay meron hong tila baga kanyang sumbat sa bayan. Sabi niya kasi dito, ayan Padilla tinalikuran ng buhay superstar para sa bayan. Nagkakamali. Last movie niya with Sharon, 2017. Diba? Ano yan? Magkakaroon pa ng Upper BJMP House.
Dadami pa pala, ano ho? Ah, walang iya. Robin, wala kaming pakialam. Kung sinasabi mong tinalikuran mo yan, kagustuhan mo yan, sana ginawa mo ng maayos. Lilinawin ko mga kabayan, wala po tayong usapin na may kinalaman sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang problema po rito kay Robin Padilla, yun pong kanyang pagiging inosente. Akma sa kanya yung sinasabi ni Marcoleta kay Riza Bebe. Hirap kasi wala tayong legal background eh. Yung pagiging ignorante niya ho sa batas. At yung kanyang kayabangan, yung kanyang kaangasan. Oh, ano yun? Laos na superstar. Eh, yun nga ho yung problema eh, di ba? Dapat pagka ganyang mahina na nga yung takyo, eh huwag nang, parang ilog naman kasi na, ano yung ilog, maingay. Di ba? Oh. Congrats sa admin. Oh, oy, nako. Ma'am, enjoy sa Boracay ha. Narito sila sa Pilipinas ngayon eh. Mukhang ang buong angkan. Oh. Alright, Lola Mel's Kitchen. Okay, just enjoy po. Alright, now going back for Robin Padilla. Again, wala po siyang ninakaw na pera ng bayan. Ang problema lang po rito, para hong nanakawan ng bait. Sa kanyang mga pinaggagawa. He's very religious man. Kaya lang ang problema, pinipilit niya talagang tumanaw ng malaking utang na loob sa mga Duterte. Kaya kahit nasunugin, mangangamoy Duterte. Diba? Ang problema, ignorance of the law excuses no one. Ignorancia lehis non excusat. Eh, ano bang ginawa niya ron kay Bato de la Rosa? Hindi naman po totoo yung sinasabi nila na naglakad po kami sa harapan ng libo. Video shows, sa CCTV shows otherwise. Diba? Doon sa parking area, sa basement ng Senado, sinakay. Wala pong 1,000 tao doon. Wala hong mga pulis sa kung sino-sino. Oh. Kasi nga, di ba? Pinalabasan nila yung mga otoridad. Nandun na sila sa labas ng gusali ng Senado. Mga media yung nasa labas po ng building. Pero doon, sa labas ng gusali, sa may labas ng gate, mga kapulisan natin o iba't ibang mga puwersa ng gobyerno, mga otoridad. Hindi ho sila naglakad sa hanggang labas ng gate, di ba? O hanggang GSIS, sa harapan ng mga yon. Kita naman dun sa video kasi nungalingan yung sinasabi nila. Pinaniniwalaan patuloy nila na naglakad lang ang hangal. Hindi. Diyos ko, ang tagal lang lumalabas sa mga video na yon. Sabi rito, eto raw ho, Respicio, website ito tungkol sa law. Kay attorney Harold Respicio Garilong, yon. Sabi niya rito, etong PD 1829 penalizes acts that prevent, obstruct, or impede the administration of justice in the Philippines. Yan. So yung pagbabanta nga po kanina na magkakaroon ng malaking gulo, this is actually obstruction of justice. Diba? This decree aims to protect the integrity of the justice system by deterring interference with the law enforcement, investigations, judicial proceedings, and the apprehension of offenders. Yan. So, constituting obstruction of justice daw. Harboring or concealing a criminal. Dito, mukhang pasok nga rito si Cayetano kasi alam niya kung nasaan and therefore, meron siyang moral obligation or duty na i-disclose para mahuli si Bato pero hindi niya ginawa. Ang dinadahilan niya, hindi niya kinikilala ang ICC. Kahit na yung petisyon ng Pangilinan versus Cayetano noong 2021, 'di ba? Na desisyon na nan 15-0 merong residual obligation ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC and therefore yung warrant of arrest nakaakibat ng iniimbestigahan na yan nila noon at sinasabi na meron tayong obligasyon pa rin, legit po yun. Diba nagdidinaya lang etong si Cayetano. Now, sabi nito destroying or concealing evidence, altering, destroying, suppressing, concealing evidence impair, investigating, this includes and including influencing
to withhold testimony information, okay? Ito pa. Interference with public, obstructing, use of force and threat, falsifying documents, misuse of government authority. Right, so ito yung penalty. Noon, 6,000 pesos. Ang kulong niya ay from 6 years and 1 day up to 12 years pala ang kulong na to. Eh yung ginawa ho kasi rito ni Robin Padilla kay Bato de la Rosa, siya ho yung nag-facilitate para makatakas etong si Bato de la Rosa. Isinakay niya sa kotse niya eh. 'Di ba? So anong nangyari doon, hindi ho na ipatupad yung pag-aresto sa kanya kay Bato de la Rosa. Kaya ngayon, nakasibat, ang yabang pa niya, nakisakay lang daw, hindi naman daw niya matatanggihan yun. Eh, obligasyon niyang sabihan yun na, Senator Bato, you are under protective custody ng Senado and therefore, dapat manatili ka sa kustodiya, dito ka lang sa Senado. Hindi ka pwedeng lumabas. Sabi naman ni Cayetano na dapat makasuhan din, ay, pinili niya na umalis sa Senado eh. Tsaka hindi siya tumakas. Okay, hindi siya tumakas, tinakas. Bakit? Dahil may petisyon tungkol sa legitimacy ng ICC warrant of arrest kay Bato de la Rosa na hindi pa ho dinidesisyonan ng korte kontra sa legalidad ng warrant of arrest ng ICC. Therefore, enforceable yun. Interpol ang magsiserve. Diba? We have the PNP and NBI. Yari ka ngayon, Robin Padilla. Diba? At least ito, hindi naman po siya rito masususpinde bilang senador. May kaso nga lang siya, magpipiyansa siya. Kaya sabi niya, balakid raw, financial, o baka gusto niyo, tulungan niyo ng panggasto sa abogado dahil mahal daw ang pagkuha ng abogado. Wala siyang tiwala sa lawyer niya, na kaibigan niya, ganon. Well, I totally agree. Si Cayetano talaga ang may kasalanan dyan. Naniniwala ako dyan. At si Robin Padilla ang may lakas ng loob dahil pasanggano-sanggano ang galaw, di ba? Ang kumilos para pick upin mula sa Senado si Bato de la Rosa. Tsaka kung talagang malinis ang kanilang intention, di ba? Bakit ganong oras? Hindi na inilabas ng maaga. Hindi nila pinakita sa media. 'Di ba? Na papaalam na ako, ayoko na ng Senate custody. Uwi na lang ako, bahala na ang gobyerno kung anong gawin sa akin. At kung totoong naglakad sila Robin po sa harapan ng mga otoridad, imposibleng wala kahit isa diyan ang aaresto sa kanya. 'Di ba? Kay Bato de la Rosa. Dahil bahagi po ng nagtagapagpatupad ng Interpol dito sa Pilipinas, ito pong PNP at saka ang NBI. So kung wala ang NBI, sangkatutak ang PNP na naroon sa labas ng GSIS compound. Mga didesulungan si Robin sa pambayad ng lawyers. Tama lang po, di ba? Ano yan, Marcos ang may kasalanan dyan? Oo nga, siya na naman ang may kasalanan talaga dyan. Alright. Humingi siya ng tulong sa mga pinagsilbihan niya. Ayan, kay Cayetano. Ang problema si Cayetano, humipuputok rin kasong plunder. Yun pong 1.1 billion na flood control issue. Di ba? May problema rin sa Taguig. Naglakad siya pasakay sa sasakyan ni Robin. Sa ilalim ng doon sa loob ng parking area ng Senado. Doon lang. Kaya nga paglabas, di ba? Dire-diretso rin hanggang sa gate, ganoon. Okay. So buyers po muna, 1:26 na pala, no? Lunchtime na. Malinaw po sa ating saligang batas na isang tao pag nasa ilalim ng prohibited situation, walang sino man ang pwedeng magpigil sa batas na itinawag sa kanya upang siya ay itakas at hindi maaresto. That's correct. Absolutely, kapatid. Arar Borgios. Totoo po yan. Kaya ngayon nasa Senate custody, hindi yan dapat pinayagan na kalabas. Diba?
Okay, so buyers po muna mga kabayan. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at tingnan natin ang impeachment ngayon kay Sara. Thank you so much and God bless everyone. Buyers, oops, don't forget to hit the like button and yung hindi pa ho nakasubscribe, pindot na. Alright?